Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon, aaksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon! Hello, beautiful people of the world! Mabuhay! It's a Monday! Happy Monday! Luzon, Visayas at Mindanao, narito na po ang programang handang umagapay sa inyo at umaksyon. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama niyo po ang nag-iisang dalaginding ng teleradyo, Tita Winnie Cordero. DZMM Action ngayon, ang programang maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay, magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon! At syempre po, gusto po naming marinig ang inyong mga komento, ang inyong mga tanong. Dahil yan po ang ating mandato, ang umaksyon sa kung ano man po ang inyong mga hinaing at inyong mga reklamo. Pwede po kayong mag-text sa ating Viber hotline 091927833000. Meron din naman po tayong chat box sa ating DZMM Teleradyo Facebook at DZMM Teleradyo YouTube channel. At meron tayong lines, Dr. Dennis. Yes, meron tayong DZMM Teleradyo, SOCMEG accounts. Tayo ay meron Viber number na 091927833000. Pwede rin kayo tumawag sa aming DZMM landline 89244101, locals 5671, 5672 at 5673. At siksikliglig na naman po ang ating programa for today, being a Monday. Meron po tayong ulat panahon dahil medyo nag-uulan na at official na pong itinalaga at pinroklama ng Pag-asa na it's the wet season. Yeah. Abangan niyo pong update na yan. May mapakikinggan din tayong reklamo tungkol sa Balikbayan Box mula sa ating kapamilya sa Bohol. At panghuli, panghuli. And for last but not the least, yung pala ibig Ang ganda. Matutunghayan po natin ang kwento ng pagkakaisa ng mga lider kabataan sa Marikina City. Yan at marami pang iba dito lamang sa Aksyon Ngayon! Yan. And eto na po ang ating alerto kapamilya. Ngayong Lunes, weather update po muna tayo mga kapamilya ayon sa Pag-asa. Huling namataan ng LPA. Yes, there's a low pressure area sa layong 300 kilometers hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Hindi pa isinasantabi ng Pag-asa na maging bagyo ang LPA. Natatawagin kung sakasakali ay Bagyong Auring. Sa ngayon, nagpapaulan ang LPA sa Ilocos Region, Abra, Benguet. Samantala patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Kaya asahan ang paminsan-minsang ulan, partikular sa Central Luzon, Mimaropa at Antique. Habang maulap na papawiri naman na may thunderstorm sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated rain showers sa nalalabing bahagi ng Luzon. Kaya hindi ko mapahuga-hugasan yung auto ko. Huwag muna, Tita Winnie. Huwag muna. Nangyari ng Biyernes, after ng show natin, nakita mo? Oo. Nakauwi ka pa kaagad? Nakauwi
naman ako, pero... Nagstay ako. Kasi sinabi sa akin on the way, yung sa daanan ko, medyo gutter deep ba? kasi mag-i-EDSA ka. Saan ka Opo. mapunta Sa San bahay Juan mo na, area, sa San oo. Juan na. Talaga naman, nagbaha kaya doon sa may papunta ng Espanya. Yes, doon. Alam mo naman, lugar na yan. Yes. Pwede mag-jet ski nga, hindi ba? Oh, yes. Yes. Uste ako, uste. Oo. Mukhang pareho tayo, Tita Winnie. Kaya narito ang ilang mahalagang paalala. Mag-ingat sa kontaminadong pagkain at tubig na maaaring magdulot ng food at waterborne diseases. Maging handa sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Iwasan ang pagtawid sa baha. Bukod sa panganib ng malakas na agos, maaari itong pagmulan ng sakit tulad ng leptospirosis. Maghanda ng emergency kit na naglalaman ng mga sumusunod. Malinis na inuming tubig. Delatang pagkain o ready-to-eat meals. Flashlight at extra batteries. Power bank. First aid kit at mga gamot. Whistle, face mask at alkohol. Kopya ng mga mahalagang dokumento natin. Doc, may question ako dyan. Yes. Alam naman natin na ito yung go bag na tinatawag, tama. or emergency bag. Sa mga nabanggit mo, yung the rest of it, madali namang sabihin kung kailan siya na dapat palitan. Tama. Katulad ng mga delata, may expiration date yan. Ang mga baterya na papasok, pwede mo i-check. Tama. Yung tubig, ang tubig ba sa bote, may expiration date? Ideally, wala. Dahil nakasealed po siya. Pero yung mga tubig natin, kung saan natin iniimbak, huwag natin paarawin. Dahil nagpapawi sa loob eh. So, plastic ang lalagyan ng karamihan ng ating pet bottle. So, baka mag-react po. Kaya sinasabi nila, kung kayo po ay nakapark, kung auto nyo o nag-iimbak ng mga bote, huwag na huwag pong paarawin. At kung meron man, huwag na iinumin. Opo. Pero yun nga, nasa go bag. Yes. Pwede nang hindi palitan. Pwedeng hindi na palitan dahil at least siguro mga 2 litro o bawat isang tao may 2 litro. Diba? Basta wag lang bubuksan. Huwag na buksan. Kasi once nabuksan na, siyempre, sabihin natin, hindi naman kontaminado pero medyo na-expose na siya sa environment. Yan. Meron pa po tayong ilang paalala sa kaligtasan sa tubig at kuryente. Huwag hawakan ang mga gamit na dekuryente habang basa ang kamay o may tubig sa paligid. I-unplug agad ang mga appliances kung may baha. Iwasan na lumapit sa nakalaylay na kable o bagsak na poste. At syempre po, subaybayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa Pag-asa at lokal na otoridad. At mamaya lang po, ayun, otoridad, period. Tapos meron pang siguro mas maganda na i-pull down nyo po yung main switch. Yes. Diba? Para hindi na iwas kuryente ng mga tao, lalo na yung nagbabaha. Yan ang problema dahil may mga bahay talaga mabababa ang switches and pag naabutan ng tubig yan, kaya marami tayong nababalitaan na nakukuryente o nag-ground. Alam mo, galing ako na botas kanina Napansin ko, habang binabaybay namin yung traffic papalabas ng EDSA, ang tataas ng mga bahay. Mga isa't kalahating metro mula doon sa kalsada. Alam mo ba, mga taga na botas, magaling sila tumingin sa kalendaryo. Talagang binibase nila yung mga high tide nila. High tide at low tide, alam nila yun. Correct. Kung sinabay pa naman ng ulan, lagot. Yan naman, ang punto ko naman, kaya ako nabanggit dyan. Kung alam naman ninyo na bahain talaga ang inyong lugar, gumawa na kayo ng paraan para sa sarili ninyo at di kayo maperwisyo. Handang-handa sila. Correct. Ay mamaya, sa klinika sa Istrenta po ni Doc Dennis, tatalakayin niya ang ilan sa mga waterborne diseases at kung paano ito maiiwasan lalo na po ngayon tag-ulan. Kaya tutok lang mga ka-family! At sa sandaling ito, tayo magbibigay daan sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Philippine Coast Guard magsasagawa ng environmental damage assessment sa Pag-asa Reef sa West Philippine Sea matapos sumadsad ang barko ng China. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Philippine Coast Guard, Radyo Patrol, Bert Dizon.
Doc Dennis, Tita Winnie, nakatakdang magsagawa ng environmental damage assessment ang Philippine Coast Guard sa bahagi ng Pag-asa Reef 1 sa West Philippine Sea kasunod ng pagsagsad ng umano'y Chinese Maritime Militia vessel sa lugar. Ito ay upang makita ang pinsala sa mga bahura at mapag-aralan ng ecological impact ng pagsadsad ng naturang barko sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson ng West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, namataan ang pagsadsad ng mga Chinese vessel na may buong number na 16838, 1 nautical miles ang layo mula sa island ng Sabado. Sinasabing tinangay sa mababaw na parte ang barko ng China dahil sa nagalakihang alon at masamang kondisyon ng karagatan. Nagpadala naman ng radio communication ng PCG para sana tulungan ang mga ito, ngunit hindi sumagot ang Chinese vessel. Matapos ang 3 oras ay naialis rin ng mga tauhan ng kanilang barko sa Pag-asa Reef. Hindi naman nagtangkang lumapit ang barko ng China Coast Guard na may boat number na 1502 sa lugar. At yan ang mga balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, TZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy-tuloy yung mga balita. Agriculture Secretary Laurel, inatasan ng mga opisyal at kawani na paigtingin ang mga programa ng ahensya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Department of Agriculture, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Tita Winnie, Doc Dennis, ipinag-utos ni Agriculture Secretary